Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon ay ang patuloy na epekto nitong shoreline ay salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil sa shoreline, asahan natin itong kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pagkidlat dito sa mainland Cagayan Valley, malaking bahagi rin ng Cordillera, pati na rin sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito naman sa bahagi ng Palawan, dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karatang Pasipiko, nakakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan. For Metro Manila and the rest of the country, ay magpapatuloy itong maaliwalas na panahon. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms bukas. Pero umaga hanggang sa tanghali ay fair weather conditions ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan rin natin ang patuloy na epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan na posible namang magdulot ng mga light rains o pag-ambon sa Ilocos Region, pati na rin dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayo binabantay ang low pressure area o namang sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil sa shoreline, asahan natin itong silangang bahagi ng Luzon, magpapatuloy itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat. So itong area ng Cagayan, Isabela, Aurora, itong bahagi ng Quezon, at malaking bahagi ng Kabikulan makakaranas ng pag-ulan bukas dulot ng shoreline. Mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng shoreline dito sa central portion ng Luzon, particular na dito sa Cordillera Administrative Region. At saan pa rin natin dito sa Metro Manila and most of Central Luzon as well as Southern Luzon, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon bukas, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala tayong mararanasang pag-ulan. Posible muli yung mga tsansa ng localized thunderstorms, especially sa late afternoon to evening. Yung mga pag-ulan naman dito sa rest of Northern Luzon, sa Ilocos Region at Cordillera ay dulot naman ng mga light rains o pag-ambon na dulot ng northeast monsoon ay yung malamig na hanging amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, bukas, mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dala ng easterlies sa area ng Palawan. So for most of Palawan as well as Visayas and Mindanao, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga panandaliang pag-ulan na dala ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, wala nang gale warning na nakataas, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Northern and Central Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, inasahan natin yung unti-unting pag-atras o yung paghina ng epekto ng shoreline sa ating bansa, so mababawasan yung mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Pero dito sa Bicol Region, including Legazpi City, magpapatuloy yung mga kalat-kalat na thunderstorms, dala yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karatang Pasipiko. So kahit na inaasahan nga natin na for these 3 days from Monday to Wednesday, ay hihina yung epekto ng shoreline sa ating bansa, easterlies naman yung magpapaulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. And for Metro Manila and the rest of Northern and Central Luzon, inaasahan naman natin yung bahagyang paghina o yung pag-retreat ng ating northeast monsoon o yung hanging amihan. Kaya kaakibat nito yung pagtaas ng tsansa ng thunderstorm activity. So pag humihina ang amihan, inaasahan na natin yung mas madalas na thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. And the temperature forecast natin for Metro Manila for these 3 days, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Maximum temperature for Baguio City, 26 degrees Celsius. Maximum temperature for Legazpi ay 30 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas, for these 3 days, from Monday to Wednesday, ay magpapatuloy yung epekto ng easterlies for most of Visayas. Tinasan pa rin natin yung tsansa ng mga kaulapan
at mga pag-ulan na dala ng thunderstorms, especially dito sa eastern section ng Visayas. So for Tacloban City, mostly cloudy tayo pagsapit ng late afternoon to evening. And for these 3 days, sinasabi nga natin, dahil sa tuluyang paghina ng amihan, malaking bahagi na ng ating bansa makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Kaya sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions, iwasan po natin yung outdoor activities. Kung hindi man maiwasan, maghanap po tayo ng sisilungan, especially sa mga oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, dahil ito yung oras na kung saan ay itatala natin yung mga matataas na temperatura. Ugaliin ring uminom ng maraming tubig at magsuot ng light-colored clothes at manatili na rin tayo sa mga areas na well-ventilated upang maiwasan ang panganib ng heat stroke. Maximum temperature forecast for Metro Cebu for these 3 days, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Iloilo at 32 degrees Celsius sa Tacloban City. Gayon din sa area ng Mindanao, malaking bahagi rin ng Mindanao for next week. Magpapatuloy nga itong mainit at malinsangang panahon na dala ng easterlies. Gayon pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan. Pananggalang yan sa init ng itong payong, pananggalang sa init ng araw sa umaga hanggang sa tanghali. Pananggalang naman yan sa ulan, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi na dulot ng mga thunderstorms. Maximum temperature forecast for Metro Davao for these 3 days, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Cagayan de Oro City at 33 degrees Celsius sa Zamboanga City. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:06 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:08 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.